Lang tulog na lang, malapit na po ang Pasko mga kakimpaw, ano? And eto nga po, kahit December 1st na, hindi pa rin nagbabago itong ranking ng The Alibay sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Grabe, top 1 pa rin po sa Pilipinas, top 3 sa UAE, Singapore top 5, Saudi Arabia top 7, at sa Canada top 8. Ayan, papakita ko lamang po sa mga screen po ninyo. Grabe naman talagang humatak ang The Alibay. Talaga naman pong nakatutok, hindi lang buong bansa, maging ang iba't ibang panig ng ating bansa. Ganyan kasi ka-intense at kainit din ang mga eksena ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. Kaya sinong hindi mapapatutok sa mga serye na yan na inalalabas ng Prime Video PH every Friday. At sa nabalitaan ko, parang nasa episode 14 lang ata to mga kakimpo. So ilang episode na lang pala yung pagsasamahan natin. Nakakasad naman ano kasi tatapusin na agad itong The Alibay. So sana may part 2 mga kakimpaw kasi mukhang bitin na bitin po itong mga Kimpaw fans at ang mga viewers kasi nung malaman po nilang episode 14 lang nang hinayang sila ng sobra. Nasad sila doon mga kakimpaw. Pero huwag kayong mag-alala. Mayroon pang mga panibagong project na paparating si Kim and si Paolo Avellino. Okay, yan po yung lagi ninyong tatandaan. Pag mayroong magpapaalam, syempre may magbubukas ulit na panibago for Kim and kay Paolo Avellino. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa ating nabasa dito po sa X account. Ito po ay nung time na tinanong si Chinita Princess kung makakagawa pa daw si Kim Chu ng mga daring roles, no? Tapos ito po yung naging reaction ni Paolo Avellino. Sobrang pinag-usapan ito sa mundo ng social media. Sabi kasi dito ni Jane MB, Pau's reaction when Kim was asked if she will now do more daring roles, mas big pa reaction niya. Note that he was there during the whole taping of that Alegria dance scene. Seems di niya kaya if it's not with him. Ako lang to. So yung reaction po ni Paolo Avellino, napatungo siya talaga mga kakimpaw na para bang siya yung gumagawa ng mga daring roles ni Chinita Princess, no? Para bang sabi nga nila, parang hindi na papayagan ni Paolo Avellino si Kim Chu na gumawa pa ng mga daring roles katulad ng role ni Chinita Princess sa Alegria. Kasi alam naman natin kung paano po protektahan ni Paolo Avellino si Chinita Princess. Siya po kasi yung nakasaksi. Siya mismo yung nakasaksi ng ginagawa po ni Alegria sa isang venue na yun. So, di ba pinaalis po yung mga andon na talent ang naiwan si Paolo Avellino. So, alam po ni Paolo Avellino yung hirap, yung pinagdaanan ni Chinita Princess para lamang po magawa yung mga daring roles niya. At ito nga po yung reaction ni Paolo Avellino, napatungo siya na tila baga hindi na niya kakayanin pang makita si Chinita Princess na gumawa ulit ng mga daring roles, mga kakimpaw. Kasi syempre, alam niya na mahirap kasi talaga rin for Chinita Princess kasi first time itong ginagawa or ginawa ni Kim Chu. Kaya possible po na hindi na pumayag si Paolo Avellino sa ganitong role or eksena for Chinita Princess. Kung totoo man ang balitang ito, natural na maraming fans ang magkakaroon ng iba't ibang reaksyon, lalo na't parehong malalaking personalidad sina Paolo Avellino at Kim Chu, at pareho ring may sariling professional boundaries at artistic goals. Pero mahalagang tandaan na madalas pinalaki lamang ng mga headlines ang mga ganitong issue, at hindi ibig sabihin ay eksaktong ganoon ang nangyari. Kung pinag-usapan man nila ito, mas maiging tingnan ito sa mas malalim na perspektibo. Maaring kung concerned si Paolo, hindi ito dahil sa pagseselos o control, kundi dahil alam niya ang pressure at stress na dala ng mga daring roles. Gusto niyang maprotektahan ang image ni Kim, lalo na't matagal na siya sa industriya at may established reputation. Maaaring ayaw niyang masobrahan sa mga malalakas na eksena, lalo na't may ibang project silang sabay na ginagawa. Sa dami ng pinagdaanan nila sa career, ang bawat role ay pinag-isipan nila ng mabuti. Hindi basta-basta magdedesisyon ang dalawa ng walang mahinahong pag-usap. Kung sakaling may opinyon si Paolo, malamang hindi pagbabawal, kundi pagbibigay ng sariling pananaw bilang taong nagmamalasakit. Hindi madaling bawalan si Kim dahil matagal na siyang leading lady at A-list actress. Sanay na siyang gumawa ng daring, dramatic, light, comedic, at action roles. Lagi siyang pumipili ng proyekto batay sa script, director, at growth bilang actress.
hindi dahil may nagdidikta. Kaya kung may advice man mula kay Paulo, hindi ito magiging dahilan para sunod-sunuran si Kim, kundi isa lang sa mga inputs na i-consider niya. Mas tunog chismis ito kaysa verified news. Fans at media ay mahilig magbasa ng romantic tension o protective behavior sa kahit simpleng gestures. At dahil trending ang chemistry nila, kahit maliit na bagay ay nagiging malaki. Pero kung positive way mo tingnan, ipinapakita na may malalim na respeto at concern si Paulo kay Kim. Ipinapakita rin na pinapahalagahan ng fans ang dynamic nila, kaya gumagawa ng ingay ang mga ganitong balita. Mas exciting panoorin kung paano nila haharapin ang mga ganitong intriga ng may maturity. Maari itong magbigay daan sa mas power couple, narrative sa showbiz kung saan pareho silang may say sa career at creative projects ng isa't isa. At higit sa lahat, magandang paalala ito sa mga fans na huwag agad maniwala sa sensationalized headlines, lalo na't wala pang statement mula sa kanila. Narito ang mahaba, buo, at emosyonal na reaksyon tungkol sa isyung Paulo Avellino. Pinagbawalan na raw si Kim Chiu na gumawa ng mga daring role. Ang balitang ito ay isa na namang usaping mabilis kumalat, lalo na kapag dalawang sangkot ay parehong mainit, in demand, at pinagkaguluhan sa showbiz. Walang iba kundi sina Paulo Avellino at Kim Chiu. Dahil solid ang chemistry nila sa mga proyekto, kahit simpleng kilos o komento, ay agad nagiging malalim na chismis sa mata ng netizens. Pero kung titingnan ng mas malawak, makikita natin na hindi ganun kasimple ang sitwasyon. Nash 1. Hindi ito literal na pabawal, mas lumalabas itong concern. Kung totoo man ang usapan nila na may kinalaman sa daring roles, malamang hindi ito dahil gusto ni Paulo kontrolin si Kim. Ang vibe ay mas protective, hindi possessive. Si Paulo ay kilala sa pagiging tahimik, observant at may malalim na paggalang sa kapwa-artista. Kaya kung may sinabi man siyang opinyon, malamang ito ay galing sa pagmamalasakit. Lalo na't ang showbiz ay puno ng mga sensitibong eksena na maaring makaapekto sa image o mental health ng isang artista. Si Kim mismo ay hindi basta-bastang ikutin ang desisyon. Kim is veteran actress, empowered woman, at matagal nang gumagawa ng malalaking proyekto. Hindi siya yung tipo ng artistang basta papayagan o pagbabawalan. She chooses roles based on script quality, character depth, personal growth as an actress, at kung may natutunan siya bilang performer. Kung may advice si Paulo, i-consider niya lang, hindi siya agad susunod. That alone shows that their dynamic is healthy, hindi controlling. Pwedeng pinapalabas ng media na pagbabawal, pero pinalala lang ito ng wording. Maraming entertainment pages ang mahilig magawa ng sensationalized titles. Kahit simpleng statement na, sana wag ka muna sa sobrang daring, baka ma-burnout ka. At syempre, mas mabilis kumalat ang ganitong klambalita, lalo na't ang fans ng Kim Pao ay sobrang aktibo at malakas mag-react. May chemistry sila kaya kahit anong issue, may kilig factor. Let's be honest, part ng dahilan kaya pinag-uusapan ito ay kilig factor. Kapag may pag-alala o protective gesture, ang fans ay agad nag-iimagine ng deeper connection between them. Hindi naman masama iyon, isa itong natural na reaction ng fandom na nag-enjoy sa dynamic ng dalawang artista. Number 5. Kung sakaling totoo, may magandang side. Kung totoong may concern si Paulo, ibig sabihin, napapansin niya ang ginagawa ni Kim, nagpapakita siya ng care kahit hindi lantaran, at pinapahalagahan niya ang emotional well-being ni Kim bilang tao, hindi lang bilang artista. At sa likod ng mga kamera, iyon ang uri ng support na bihirang makita pero malaking bagay. Sa dulo makikita mo na, si Paulo ay nagpapakita ng care. Si Kim ay nananatiling independent. Ang fandom ay lalong natutuwa sa dynamic nila. At higit sa lahat, ang ganitong usapan ay patunay kung gaano ka-invested ang mga tao sa partnership nila. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Sa unang tingin, parang napakabigat at kontrobersyal ng balita. Parang may tension, may selos, may control. Pero kapag inisa-isa mo, makikita mong mas maraming layers ito kaysa sa pinapakitang headline. 1. Malakas ang posibilidad na pinalaki o na misinterpret lang ang usapan. Hindi ito ang unang beses na ang isang simpleng komento ay ginawa ng dramatic headline. Kapag may dalawang artista na, malakas ang chemistry, trending lagi, at sinusundan ng fans, kahit normal na pag-aalala ay kayang gawing pagbabawal. Kaya malaking posibilidad na exaggerated ang pag-present ng balita. Kung totoong nagbigay opinion si Paulo, mas concern yun kaysa control. Si Paulo Avellino ay hindi kilala bilang controlling o dominant na tao sa personal decisions ng ibang artista. Ang image niya ay calm, thoughtful, hindi maingay sa issue,
at respectful sa boundaries ng co-stars. Kung nagbigay man siya ng opinyon kay Kim tungkol sa daring roles, mas makikita ko itong care, hindi paghihigpit. Maaring iniisip niya, pagod na si Kim, baka maging uncomfortable si Kim sa ilang eksena o baka hindi align sa bagong image ni Kim. Hindi ito automatic na bawal, posibleng baka mas safe, mas okay kung. Si Q ay hindi basta-bastang madidiktahan. Kim has been in the industry for almost 2 decades. Sanay siya sa challenging roles, character transformations, and artistic freedom. Kilala si Kim bilang independent at may sariling desisyon. Kung may nagbigay man ng advice, gagamitin niya iyon as input, pero hindi iyon magiging absolute rule sa career niya. Ibig sabihin, walang makapagbawal sa kanya. May sarili siyang utak at direksyon. Posibleng nagkausap sila privately at lagyan lang ng romantic spin ng media. Kahit simpleng conversation like, okay ka ba sa roles na yon? Nakakapagod ba? Ganito talaga kapag iniship ng publiko ang dalawang tao. Lahat ng kilos nila ay pinapalabas na may deeper meaning. Pero may positive side. Nakakakilig, aminin man o hindi, part ng dahilan bakit usap-usapan ito ay dahil kilig ang dating ideya na si Paulo ay nag-aalala, pumapansin at may care kay Kim. Kahit hindi sila openly in a relationship, ang ganitong klase ng CERN rumor ay nakakadagdag sa Kim Pao narrative na gusto ng fans. Ang balita ay parang halo ng exaggeration, concern, at kilig. Posibleng hindi literal na pinagbawalan, kundi mas nagbigay ng payo o nag-share ng opinion. At sa dulo, ang ipinapakita ng isyung ito ay may malasakit si Paulo, may independence si Kim, at may solid interest ang fans sa dynamic nila. Kung totoong nag-alala si Paulo, hindi iyon control, kundi isang sign ng respect, care, at pagiging protective sa isang taong malapit sa kanya.